Ako nagpapasalamat na maimbitahan ng kapatiran dito sa inyong lugar upang magkaroon ng libreng bunot ng ngipin at makapagsilbi tayo sa mga kumbaga kababayan natin. Ako nga pala si Doc Raymond Roy, ang inyong paboritong konsihal. Charot lang yan. Ang inyong laging sinusuportahan konsihal. Ayan, top 1, number 1 lagi. Salamat sa paglagay nyo sa akin sa number 1. Okay? Kahit walang kapalit, ako'y nilalagay nyo sa number 1. Ayan po. Ngayon, ang aking pong katanungan sa inyo tungkol sa salita ng Diyos. Sa inyong palagay, sa inyong pagkakaalam, ano po ang pinakamahalagang utos ayon sa Panginoong Hesus? At ano yung pangalawang pinakamahalagang utos? Ayan po. Kung meron mga kasagot, may libreng pustiso. Puro bagang lang. Pa. Yan. Okay. Okay din yan. Nasa ano yan eh. Nasa 10 Commandments sa Lumang Tipan. Ate. Mahalin mo ang Diyos. Yan. Ayan po talaga yon. Ang pinakadakilang utos, number 1, greatest commandment, ayon sa Panginoong Hesus. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buo mong puso, isip, kaluluwa at lakas. Okay tayo doon. Ang gusto nating linawin, ang isa pa, ano yung pangalawang pinakamahalagang utos? Ayan, tama yan. Eksakto. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Love your neighbor as thyself. Tapos sabi pa ng Panginoon, yung second greatest commandment ay kasing halaga nung number 1. Kasi sabi ng Panginoon, kung iniibig mo ang Diyos na hindi mo nakikita, samantalang yung kapwa mo na nakikita mo ay hindi mo maibig, hindi mo man lang matignan, hindi mo man lang mangitian, ano yun? Parang sinasabi, sinungaling ka. Iniibig mo yung Diyos mo na hindi mo nakikita, samantalang yung kapwa mo na nakikita mo, nakikita mo yung kalagayan, hindi mo man lang matignan, o kaya sa magaspang na salita ay wala kang pakialam. Kaya nilinaw ng Panginoong Hesus, second greatest commandment, pangalawang pinakamahalagang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sa sarili. Tapos meron pang dinugtong, ibigin mo ang iyong kaaway. Kapag sinampal ka sa kanang pisngi, ibigay mo pati yung kaliwang pisngi. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, gawan mo pa ng mabuti. Kapag kinuha daw ang iyong balabal, pati yung kumot mo, ibigay mo na din. Ayun ang isang halimbawa ng pag-ibig sa kapwa. Yung meron kang pakialam. Sabi pa nga sa Bible, kapag yung kaaway mo daw ay nagugutom, pakainin mo. Kapag ang iyong kaaway ay nauuhaw, painumin mo. Halimbawa, sa'yo ate, merong nang chismis sa'yo. Chinismis ka nung kumari mo. 5 taon na nakakalipas. Siniraan ka sa social media, halimbawa. Tapos, after 5 years, sa kanya, wala na yung ginawa niya sa'yo. Pero sa'yo, nasa sa puso mo pa rin dahil sobrang matindi yung ginawang paninira sa'yo. Ngayon, dumating yung pagkakataong nagugutom yung nanira sa'yo dahil nasa puso mo pa yung paninirang ginawa niya. Pero sa kanya, wala na yun. Kaya nga lumapit sa'yo eh. Kung ikaw ay may pag-ibig sa kapwa, babaliwalain mo na yung ginawa niya noon. Bagamat hindi siya humingi sa'yo ng kapatawaran. Papakainin mo siya. Kasi hirap na siya sa buhay. Pagpalagay na nating nakarma siya.
tapos nauuhaw siya, papainumin mo siya. Kung kinakailangan malamig na tubig, ang ibigay mo sa kanya. Ayun ang sinasabi ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang iyong kaaway. Ayun po. Ngayon, bakit sa palagay nyo, sinasabi ng Panginoon na ibigin natin ang ating kapwa? Sa palagay nyo, bakit sinasabi ng Panginoon na ibigin natin ang ating kapwa? Kapag may nakasagot, may libreng chicken joy. Hindi, joke lang. Sino makakasagot? Bakit sa palagay nyo, inuutos yun ha, kumbaga, commandment yun. Inuutusan tayo, ibigin natin ang ating kapwa. Ako nasasagot. Siguro alam nyo lang, baka nahihiya lang kayo sumagot. Inuutos ng Panginoon na ibigin natin ang ating kapwa dito pa lang sa mundo. Sapagkat yung pupuntahan natin, sa tawagin na nating heaven, ang heaven daw ay pinakamataas na kalagayan ng pag-ibig. Yung heaven daw, highest state of love. Pinakamataas na state of love. Yung heaven. Kung dito wala sa isip at puso ninyo yung umibig, baka di kayo mapunta doon sa kalagayang puro pag-ibig ang nandoon. At baka manibago kayo, baka sabihin nyo, hindi ako nararapat dito. Kaya ang Panginoong Jesus, tinuturo sa atin, ibigin natin ang ating kapwa, gaya ng sa sarili. Dahil, bakit? Bakit sinabi pa na, bakit nilinaw na dahil kagaya ng sa sarili? Sa palagay nyo, bakit sinabi ng Panginoong, ibigin yung kapwa? Ba't hindi na lang sinabing, ibigin nyo yung kapwa? Bakit nilinaw pa ng Panginoon ng gaya ng sa sarili? Sabi ng Panginoong Jesus, daan po kayo. I love you, brother. Sabi ng Panginoon, kahit ang mga magnanakaw, umiibig din. Ang mga magnanakaw, iniibig din nila yung kanilang kamag-anak. Ano yun? Kung ang iibigin mo lang yung nagmamahal sa'yo. Okay? Kaya, bukod doon, kaya pinag-uutos ng Panginoon na ibigin natin ang ating kapwa, dito pa lang pinapractice na natin ang pag-ibig. Para pagpunta natin sa langit, hindi tayo ma-out of place. O kaya hindi natin sasabihin, hindi ako nararapat dito. Kasi wala sa puso ko yung pag-ibig. Halimbawa, namuhay tayo na kanya-kanya lang. Kung wala tayong pakialam sa kapwa, si ate babalikan ko, di ba papatawadin mo yung kumari mo na nagkasala sa'yo? Ayun yung pag-ibig, ate. Meron kang tawag sa English, forgiveness sa iyong puso. Okay tayo doon. Ipamuhay natin yun, ate. Ngayon, baka hindi ninyo alam, lahat tayo may Kristo sa ating puso. Meron tayo, tawag sa ibang bansa, inner Christos. May puso tayo. Meron tayong Kristo sa puso natin. Kaya lang kung minsan o madalas, tinatakpan ng kaaway ang ating mata upang hindi natin makita o maunawaan ang kadakilaan ng Panginoon. Ano yung Kristo sa puso natin? Si Kristo ay love, pag-ibig. Meron tayong pag-ibig sa puso natin. Lahat tayo, marunong tayo umibig. Kapag meron tayong pag-ibig sa ating puso, magkakaroon tayo tawag sa English, deep compassion. Ano yung sa Tagalog? Magiging mahabagin ka. Magiging mahabagin ka sa kapwa. Kapag naging mahabagin ka sa kapwa mo, magiging generous ka. Maglalabas ka. Gusto mo ka, 20 pesos mo na lang ilalabas mo para itulong sa kapwa mo. Halimbawa, nakita mo yung kapwa mo, gutom na gutom. Ilang araw nang hindi kumakain. Ilalabas mo yung pera mo. Halimbawa, may taong grasa dyan. Ibibili mo, tatayo ka sa kinauupuan mo. Kasi may pakialam ka sa kapwa mo. Yung pagiging generous, yung baka sabihin natin galante o kaya palabligan, hindi kinakailangan 5,000 ibigay mo. Hindi. Naaayon kung magkano laman ng pera lang sa mo. Ayun yung generosity. Dahil may pakialam ka sa kapwa mo. Yung 20 pesos mo, kumbaga,
ikaw, pwede ka pang magtiis. Yung kapwa mo, nakita mo, kailangan niya ng kumain. Nangunguha na ng bananak yung natira sa banana stick sa basurahan. Yun na yung kakainin niya. Dahil ikaw ay may pag-ibig sa puso mo. Meron kang habag, naawa ka, dahil may pakialam ka. Magiging generous ka. Hindi ka makasarili. At kapag meron ka ng tatlo na yan, magkakaroon ka ng joy sa puso. Magkakaroon ka ng kaligayahan sa puso mo. At mahalagang meron tayong joy sa puso natin. Kasi kung hindi, yung kapalitan ng joy, parang bugnutin ka. Yung jowa mo, halimbawa, bugnutin, walang joy. Konting mali mo lang, batok na inabot mo. Hindi ka nag-iingat. Nabasag mo yung tasa. O diba, samantalang kung merong joy sa puso natin, kung merong joy sa puso ng jowa mo, kahit binibiro mo yan, katawa naman. So, mahalaga yung joy sa ating life. Ayan po. Ano pa ba? O, last na po. Tayo ba marunong manalangin? Kuya, marunong ka manalangin? Paano ka manalangin, kuya? Excuse hindi sa tinatawaran kita. Paano ka manalangin? Sagot. Sa isip. Sa isip, sinasabi mo sa isip. Ano sinasabi mong dasal? Halimbawa lang, turuan mo kami. Anong dasal yung sinasabi mo? Okay lang yun, walang mali. Wala pong masamang mangyari sa pamilya. Yan, okay yan. Ito nais natin sabihin. Kung matatanong nyo lang, ito medyo malalim lang pero itatry kong i-share sa inyo. Sinabi kasi ng Panginoon noong unang panahon, let there be light. At nagkaroon ng liwanag sa Genesis. At tanong, anong lengguwahe ang ginamit niya? Wala pang mundo nun. Gagawa pa lang siya ng universe. Let there be light. Gumawa siya ng mga bituin. Wala pang mundo. Anong lengguwahe ang ginamit ng Panginoon? Hindi ate alam. Hindi naman Hebrew. Wala pa kasi mundo eh. Wala pang tao nun. Okay. Ang lumalabas, vibration. Alam niyo yung vibration? Frequency. Kumakalat yun sa palibot natin. Kapag nagpa-vibrate. Frequency, resonance. Ngayon, tayo kung mananalangin, kasi sabi ni Kuya, nagdadasal siya sa isip. Sa pagdadasal natin, kailangan natin bigkasin ang ating bibig. Pag tayo nagbigkas ng ating dasal sa pamamagitan ng pagsasabi ng malakas, may vibration yan. Halimbawa, Panginoon, gusto kong magkaroon ng pambayad sa Meralco. Mapapansin nyo, kasi basic naman yan. Hindi naman masamang humingi ng tulong sa Panginoon kasi basic needs naman yan. Hindi naman siya wants. Kumbaga need. So, mapapansin nyo magkakaroon ka ng kasagutan sa inyong panalangin, sa inyong problema. Kumikilos yung pagdasal, yung pagbigkas nyo ng dasal, may vibration yan. Kumikilos yan, gumagalaw yan, kumakalat yan. Pupunta yan sa ibang tao. Minsan, bibigyan ka ng trabaho. Nangangailangan ng, halimbawa, helper. Ganun. Kaya anak, kung magdadasal ka, bibigkasin ang bibig mo. Kunyari, halimbawa lang, sige po, halimbawa lang, Panginoon Jesus, ingatan niyo ako sa aking paglabas sa bahay at madatnan ko ang aking pamilya, ang aking inatay ng maayos sa aming tahanan. Bibigkasin mo. At sa gayon, kikilos ang vibration, kaya ang salita. Gagalo yan sapagkat ang salita ay buhay at mabisa. Yun lamang po. Last na talaga. Last na talaga, papaalala ko sa inyo. Last na talaga. Ang gumawa po ng universe, sobrang yaman. Sobrang yaman ng gumawa ng universe. May mga planeta punong-puno ng gold. May mga planeta punong-puno ng platinum, diamond. Okay? Imposibleng kayo hindi bigyan ng Panginoon ng kayamanan o kaya inihiling ninyo. Kapag ninais ang inyong puso at naniwala kayong ang Diyos ay tapat na ipagkakaloob sa inyo ang inyong naisin sa buhay.
Sobrang yaman ng Panginoon at sobrang galante. Kung ikaw, Brad, marunong kang kumbaga magbigay, lalong-lalo na ang Diyos natin na sa atin ay may dala. Okay po ba tayo doon? Okay tayo? Okay. Hanggang dito na lang ang ating Word of God. Tayo po'y mananalangin. Lord, kami po'y minsan pa ay nagbibigay ng mataas na papuri sa inyo, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat, Lord, na magkaroon ng dental mission dito po sa lugar ng Bangklase sa pamamagitan po ng mga leader dito ng ACRO, 10 ng kanilang mga samahan, Panginoon, ang mga companies na ginamit at paggamit po magbigay po ng mga pamimigay sa aming kapwa. Panginoon, sa iyo po namin itinataas ang dental mission na ito, Panginoon, ang inyong pong mga lingkod, Lord, na binigyan nyo ng mga kaloob ay tumutulong sa aming mga kapwa. Panginoon, ang aming gawaing ito ay sa iyo po namin ito itinataas, Panginoon. Ikaw po nagbibigay ng puso't talento sa amin na maglingkod sa aming kapwa. Panginoon, minsan pa humihiling kami ng inyong pag-iingat at ang mga taong, ang anak mo na nakinig sa iyong salita, Panginoon, magpalain mo sila, Lord. Sa araw-araw, kayo po mag-ingat sa kanilang mga buhay. Panginoon, kayo po ang mag-ingat at maiwas po kami sa mga nauusong sakit, lalong-lalo na sa mga oras na ito. In Jesus' name, please we pray. Amen. Okay, maraming salamat. Thank you.